pag-aayos ng pamilya ni Esau sa bansa ng Seir. So dito, tumira nung magkahiwalay sila, si Jacob ay tumira doon sa Kanaan. Hallelujah, sa Shechem. Tapos ito naman si Esau, hallelujah, ay nagpunta sa Seir. So doon nagsimula, hallelujah, na lumaganap yung kanyang lahi. Ang sabi rito, hallelujah. So pinahalaga ng Diyos ang bawat buhay kahit mga wala sa spiritual na kabuluhan o yung spotlight. Amen? Ibig sabihin, hindi lang pala siya nakatutok sa mga Israelita, kasi sa ating mga mananampalataya, kundi pati sa mga unbelievers. Amen? Hallelujah. Yung po yung sinasabi rito, yung application nun. Glory to God. Kasi ang tanong dito, bakit pabinigyan ng Diyos ang kabuluhan na maitala sa Biblia? Itong lahi ni Esau, samantalang pwede niya namang kalimutan yun at ipalin niya yung tutok. Hallelujah, sa bansang Israel. Pero hindi nangyari yun kasi nga, tandaan natin na si Esau, hallelujah, ay lahi din naman ni Abraham. Amen? Kaya yung layunin ng Diyos, nagpapatuloy yan generation to generation. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kasi naitala rito, pati mga asawa ni Esau. Yung tatlo, si Ada, si Aholibama, tsaka si Basimat. Basimat, o ganun ang pangalan nila, no? Hallelujah. Glory to God. Mga ano to, mga Kananeya. Mga Kananeya ito. Amen? Ito yung naging sakit ang ulo ni Rebecca. Glory to God. Yung mga manugang niyang mga Kananeya. Kaya naging dahilan para paalisin niya si Jacob at pumunta doon sa kanyang tiyo Laban para doon mag-asawa. Dahil ayaw ni Rebecca na ang kanyang anak na si Jacob ay makapag-asawa ng mga hindi Israelita. Ikalawa, God early success, ang makalupang tagumpay ng Diyos. Amen? So verse 9 hanggang 19. Okay. 9 to 19. Deuteronomy Chapter 2, verse 12. Ang makasaysayang detalyeng ito ay nagbabadya ng mga salungatan at katuparan sa inaharap. Ibig sabihin, amen? Hallelujah. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang kasaysayan, kahit na hindi natin nakikita ang kanyang kamay. Amen? Ibig sabihin, yung plano pala ng Diyos, kaya-kaya niyang mag-green kahit hindi natin nakikita yung kanyang mga ginagawa. Amen? Kontrolado niya pa rin. Amen? Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit si kapatid ganito? Bakit yung kapitbahay namin, hindi naman mga mananampalataya yan? Pero bakit sila pinagpapala ng Diyos? Kami matagal na aming mananampalataya, hindi pa rin kami pinagpapala. Pero sila pinagpapala ng Diyos. Amen? Nagiging ganito minsan yung mentality ng Diyos. Pero tandaan natin, hallelujah! Kontrolado ng Diyos ang kasaysayan. Kahit na hindi natin nakikita ang kanyang kamay. Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos. Hindi natin nakikita ito. Amen? Pero kontrolado niya yun. Amen? Minsan, gano'n na nangyayari sa buhay natin, no? Yung minsan yung naiinggit tayo, dumarating yung punto na yung attitude natin, minsan naiinggit tayo sa mga unbelievers. Naikukumpara natin yung sarili natin sa kanila. Amen? Hallelujah. Pero ang sabi rito, ginagamit din sila ng Diyos para pagpalain din tayo. Amen? Yung mga unbelievers.
niya ang ginagamit niya ang bansang hindi maka-Diyos. Amen? Yung sinasabi ko kanina. Ginagamit niya yung mga bansang hindi maka-Diyos upang matupad ang kanyang makalangit na yung divine, yung sovereignty niya, yung divine plan ng Diyos. So, ginagamit niya pala yung mga unbelievers. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit minsan, hallelujah, pinagpapala yung mga unbelievers. Kasi ginagamit din sila ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na bagamat hindi tayo pwedeng makipamatok sa kanila. Amen? Glory to God. So, ginagamit din yung mga unbelievers, huwag natin silang itsapera. Amen? Buti ang believer sila, wala nang plano ang Diyos sa kanila. Ang totoo, ginagamit din sila ng Diyos para pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ulitin ko. Ginagamit niya ang mga bansang hindi maka-Diyos upang matupad ang kanyang makalangit na plano. Hallelujah. Ika-apat. Sino magbabasa nito? Sa 31 hanggang 43. 43 pa? 31 to 43. Genesis 36. Genesis 36. Verse 36. Verse 36. 31 to 43. 31 to 43. Hindi siya hall. Isa lang na. Genesis 31. 36. Genesis 36 verse 31 to 43. That's one forward. Ano kung internet? 31. Ito naman ang mga naghari sa lupain ng Edom. Bago nagkaroon ng haring Israelita, si Bela, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. 33. Pagkamatay niya, umalis si Hobab na anak ni Zera na taga-Bosra. Nang namatay naman si Hobab, umalis si Usam na Temaneo. Kung babasahin mo ang Biblia, parang napakalayo niya sa lahing Kain. Napakalayo niya sa lahing. Parang gano'n, oo. Kasi isa lang naman pinagalingan ng tao eh. Amen? Kay Adan lang at kay Eva, nagkahiwa-hiwalay lang. Amen? Kaya mapapansin natin dito, kung bibigyan natin ng Genesis chapter 1, hallelujah, na mga kapatid pa rin sila ng mga Israelita. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga po, sister. Hallelujah. So, ika-apat na puntos natin, ang Diyos ay nagbabangon ng mga pinuno kahit sa mga lugar na hindi inaasahan. Amen? Glory to God. Magandang umaga, Sister Juan. Sa mga bata. Glory to God. Aming po topic ngayon ay mga sa Genesis chapter 36 tungkol po sa mga lahi ni Esau. Teka, sino ba si Esau? Sino ba si Esau? Amen. Baka sabihin niyo ito yung barbecue, ha? Esau. Sa lugar. Amen. Siya yung dinaya ni Jacob ng 2 beses, no? Pero dito makikita natin na binigyan pa rin siya ng occasion ng Diyos. Amen. Sabi sa Biblia, itong panghuling ating ika-4 na puntos, ang Diyos ay nagbabangon ng mga pinuno, ibig sabihin mga leader, mga hari, kahit sa mga lugar na hindi inaasahan. Ibig sabihin, itong mga Edomites, hindi naman to expected na magiging hari. Na babangon yung mga hari at saka ano. Pero binigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon para
for arrangement ng kanilang lahi. Yun ang purpose noon. Amen? Kasi lahi din naman sila. Hallelujah. Ng mga Israelita. Hallelujah. Nagkaroon nga lang ng separation. Si Jacob at si Esau. Amen. Pero magkapatid pa rin sila dahil galing sila kay Isaac. Amen? Hallelujah. At yung lahi ng Diyos, nagpapatuloy yan generation to generation. Amen. Hindi niya pa rin pinabayaan yung lahi ni Esau, bagamat wala sa kanila yung tipan ng Diyos, wala sa kanila yung plano ng Diyos, pero pinagpukusan pa rin sila ng Diyos. Amen. Kaya huwag po tayo magkakaroon ng discrimination. Amen? Sa mga hindi mananampalataya. Amen? Ang kailangan lang natin mag-adjust tayo. Huwag tayo makipag-compromise, pero let us be friendly sa mga hindi mananampalataya. Amen? Kasi hindi natin ma-share ang salita ng Diyos kapag ina-isolate natin ang sarili natin sa kanila. Amen? Ayun po ibig sabihin dito. Amen? Na kailangan natin lapitan yung mga mananampalataya kasi meron din plano ang Diyos para sa kanila. Amen. Ang kaligtasan hindi lamang para sa mga, sabi ko hindi lamang para sa Israelita, kundi sa hindi. Amen? Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit naligtas tayo ngayon. Amen? Dahil kung walang mga Israelita na matitigas ang ulo, wala pong buwang ang mga hinggil na maligtas. Yung po ay dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. Paliwanag. Ito ang hari naghari sa lupain ng Edom. So dito nang galing yung mga, bago pa man nagkaroon ng hari o ng mga tawag dito ng mga pinuno, itong mga Israelita, hallelujah, ay unang nagkaroon ng mga hari itong mga Edomites, itong mga lahi ni Esau. Inaris muna ng Diyos yung lahi niya para magkaroon ng kaayusan. Hallelujah. Glory to God. Kasi mga panahon na yun, wala pang hari sa Israel. So dito nagaling muna yung mga hari. Paliwanag, ang mga Edomita ay nagkaroon ng mga hari bago pa man ang mga Israel ay nagpapakita ng maagang pag-unlad ng politika ng tao. So dito pala, no? Glory to God. Nagpapakita pala ito ng politics, yung maagang pag-unlad ng politika ng tao. Dito pala nang galing yun sa mga Edomita. Amen? So natuklasan natin ngayon, base dito sa talatang Genesis chapter 36, na nagkaroon ng unang politika dito pala sa mga lahi ni Esau. Mapapansin natin yung mga lahi ni Esau, magagaling na tao. Amen? Basahin niyo po yung Biblia. Ang gagaling nilang mangaso, dito lang galing yung mga magagaling gumawa ng tisa, mangukukit, dito lang galing sa lahi ni Esau. Pinagpala sila ng Diyos. Amen? Obserbasyon. Kasi ang plano ko na kay Jacob. Amen? Hindi yung ginawa ng Diyos. Hallelujah. Ito, walang nagsimula sa lahi ni Jacob, ngunit itinakda pa rin sila ng Diyos. Amen? Kahit hindi sila kasali, nagpapakita ito na mahal pa rin sila ng Diyos. Paglalapat, ito yung application. Ang pamumuno ng isang pangasiwa mula sa Diyos, kahit na para sa mga hindi naniniwala o hindi mga mananampalataya. So maliwanag na sinasabi rito na yung plano ng Diyos hindi lamang para sa isang bansa, hindi lamang para sa Israelita, hindi para sa lahat. Amen? Glory to God. Ang mga kahalaga ng ay wala sa mga titulo, kundi sa hindi tumitingin ang Diyos kung anong titulo meron ka. Amen? Hallelujah. Kundi
kung anong kaugnayan meron ka sa Diyos. Yun, no? So, hindi natin pwedeng sabihin, magaling ako. Amen. Magaling akong malulugtog. Magaling akong mangaral. Hallelujah. Ang importante nito yung mayroon kang kaugnayan sa Diyos. Amen. Yun ang mahalaga. Glory to God. Pagwawakas at pagninilay. Sa Genesis chapter 36 ay hindi lamang sarili mo sa Kanya. Amen? So yan po yung nais na ibigay ng Diyos na aral sa atin sa Genesis chapter 36. Hallelujah. So ano ba yung masasabi niyo sa 36? Sa kabuuan ng 36 yung ganun yun. Ginagamit sila minsan. Minsan sa mga pagpapala naman. Amen? Hallelujah. Kung sino ba yung taong kinaiinisan natin, yung ba yung taong nakakatulong sa atin? Minsan. Amen? Kaya lagi lang tayong maging aware. No, hindi natin sila mga kaaway. Sila man din ay pinagpapala ng Diyos kahit na wala sa tipan. Amen. Tama yung sinabi ni Sister May. Amen. Samantalang si Jacob naman ay pinagpala ng Diyos based on the covenant. Amen. Hallelujah. Kaya both of them, merong tawag dito, may magandang kaugnayan sa Diyos at may plano ang Diyos. Amen. Hindi pwedeng sabihin na, para yung tawag dito yung kasaganahan para sa mga born again Christian. No. Sabi sa Biblia, di ba? Pinapaulan din ng Diyos. Amen. Pinapasagana rin ng Diyos para doon sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya. Amen. Kaya ulan, para sa lahat yan. Hindi lang para sa mga born again Christian. Amen. So, pinapakita rito, yun, hallelujah. Glory to God. So, meron pa ba kayong katanungan? Wala na. Sige. Meron pa ba? Glory to God. So, makikita natin dito na ginagamit natin ang Panginoon. Ay kung natin sila, at mag-close ito, in prayer tayo ni Gams.